Ano nga ba itong stablecoin na nakikita ni Sir Jomar doon sa kanyang dashboard? So, itong stablecoin guys, para itong Bitcoin. Pero ang pinagkaiba lang nila is hindi nagbabago itong stablecoin unlike doon sa Bitcoin. For example, yung kikitain mo dito sa Star, sa subscription, at saka sa content monetization tools, ibibigay sa'yo as stablecoin. Isang stablecoin equals $1. Kaya pwede natin gamitin ito guys para ma-withdraw natin yung mga sahod natin dito kay Meta, at maganda ito doon sa mga walang PayPal account at sa mga walang bank account. Dahil pwede mo na siyang i-cash out gamit ang GCash o di kaya Paymaya. Dahil itong stablecoin payouts natin guys is parang dollar wallet natin. Parang dollar wallet na kaya mong kontrolin. May control ka dito. Pwede mo siyang i-cash out or pwede mong antayin muna na tumaas yung palitan ng dollar bago mo siya i-cash out. Unlike doon sa bank or sa PayPal na gamit na kapag na-meet na natin yung $25 na minimum threshold, automatic na siya na papasok doon sa payout method natin. So wala na tayong pakialam doon kung mababa ba yung palitan or mataas yung palitan ng dollar. Kumbaga, ito naman sa stablecoin, ikaw ang masusunod dito kung kailan mo siya gustong i-cash out. For example, meron kang earnings ngayon na $10 for example. Tapos, ang palitan ngayon is 57 ang isang dollar. At ang palitan naman next week is $60. Ano ba yun? 60 ang $1. 60 pesos ang $1. So, nasa sayo na yan kung sa next week mo pa siya i-convert into peso or ngayon na this week mo na i-convert. So, kung gusto mong mas malaki yung palitan, next week mo siya i-convert. So, pwede yun guys. Walang problema kung i-hold mo muna yung stablecoin mo at antayin mo muna na tumaas yung palitan bago mo siya i-convert into peso. Pero ito guys, hindi ito auto-convert into peso ha. Hindi ito auto-convert. Kailangan mo muna siyang i-convert sa crypto transfer into peso para ma-cash out mo siya sa GCash at or sa Paymaya. May mga may mga exchange platform or apps na pwede nating gamitin para sa pag-convert ng dollar to peso. Pero paalala lang guys ha na kapag nag-convert kayo, meron pong charge yan, merong fee, may charge siya sa convert. So, bakit nga ba ito guys binigay sa atin ni Meta, itong stablecoin? Para iwas palit-palit ng rate. Dahil minsan guys, sobrang baba yung rate ni Meta. Mababa yung rate niya minsan. Kaya binigay niya itong stablecoin sa atin para ikaw na mismo ang mag-decide kung kailan mo siya i-convert into peso at kung kailan mo siya i-cash out. So, bago mo siya ma-convert sa peso guys, kailangan mo munang ilipat yung stablecoin doon sa crypto exchange. So, ang kadalasang ginagamit ng mga Pilipino guys is yung mga ito, mga ito. Pero dapat kailangan verified yung account mo dyan. Parang guys, na parang GCash lang na kailangan mong i-verified bago mo siya magamit. So, ang kailangan lang natin guys para ma-verified yung mga account nyo dito is mga personal details, selfie, at saka valid ID. At kapag na-verified na, hanapin mo na yung trade USD to peso. Kasi USD yung usually na ginagamit kay Meta. Dapat same network ang piliin mo ha. Dahil kapag mali ang napili mo, mawawala yung pera mo. So kapag first time mo lang gumamit ng ganito, pwede kang mag-transfer muna ng kahit at least $5 para i-testing kung gumagana ba ito o hindi. At dapat i-screenshot mo din siya para may proof ka just in case. So una guys, syempre, sa una, syempre medyo nakakatakot, nakakakaba. Pero kapag 2 times or 3 times mo na itong ginagawa, mawawala na yung kaba. Lahat naman ganyan guys, katagalan, masasanay ka rin.